Sa subscribers laban sa dengue ay katol. Laging tandaan, sa katol, ang lamok ay laging tapok. Okay. Para naman sa mga pinanganak ng Year of the Monkey. Okay. Magiging maunlad at masagana ang taong ito para sa inyong pamumuhay at magkaroon man ng malawakan at pandaigdigang rice shortage ay hindi kayo masyadong apektado dahil alam nating lahat na saging lang ang kinakain nyo. Okay. Para naman sa ating mga kilalang ipinanganak sa Year of the Horse, ang aking babala para sa mga lalaking ipinanganak sa Year of the Horse, iwasang malulong sa ipinagbabawal na gamot o droga, lalong-lalo na kung ang pangalan nyo ay Richie. Dahil kung ayaw nyo ay tutubuan kayo ng mahabang-mahabang ngipin na lalabas sa inyong mga labi. At para naman sa mga babae, iwasang nagsasasama sa pagkarami-raming mga lalaki kung ayaw nyo silang mapagbintangang mga hinete. Dahil kung hindi nyo iwasang magsasama sa mga lalaki, ay maaaring maging sanghito ng maaga at hindi inaasahang pagbubuntis na magiging peligroso sa inyong kalusugan. At pagsapit ng 3 linggo ng inyong pagbubuntis, ay hindi nyo kakayanin ng malakas na sipa ng bata sa inyong sinapupunan at biglaan nyo itong ipanganganak. At sa kanyang kapanganakan, ay pangangalanan nyo siyang Sylvia. Para maiba lang, kasi lagi na lang Silveria. Okay, at para sa mga kaibigan natin na pinanganak ng Year of the Horse at gustong pumasok sa larangan ng politika, magiging maswerte kayo sa taong ito. At sa lakas ng inyong puwersa ay hindi tatalunin na magkahiwalay na kapangyarihan ni Kabayang Noli de Castro at ni Manny Pacquiao na pambansang kamao upang ikaw ay matalo. Dahil lagi niyong tatandaan, ang kabayan at ang kamao pag pinagsama ay kabayo. Kaya inyong asahan sa darating na eleksyon, Vice Ganda sa pagkapangulo. Maraming salamat. Ating bansa, ang Pilipinas, ito po. Ang Cha-Cha. Cha-Cha hindi na matutuloy dahil mas gusto ng tao ang papaya. Ito na, tabi-tabi po, ang susunod na presidente ng Pilipinas ay tao. Droga sa Pilipinas, ipagbabawal. Mga botika, magpo-protesta. Tataas ang presyo ng gasolina, sobra-sobrang taas. Mga sasakyan, itatapon na. Mga kabayo, bobongga. Tataas, syempre, ang rice shortage. Mawawala na. Matatapos na ang rice shortage. Maglilipa na ang mabigas sa kalsada. Pero, luto na lahat. At ito na ang pinaka-importante. Mahuhuli na ang ex-boyfriend kong magnanakaw. Thank you. Oo, yun ang alam ko. Hindi ako bakla. Sabi niya, the feng shui temptress ba? Yeah, Miss Tuesday Vargas. Wow! Hi guys! Ang ganda ng lips. Pwede ko bang bilhin? Oh my gosh, I'm not ready. Hindi ko po alam na kailangan mag-outfit. Wait na, kung tunay yan. Hindi ka masyadong ready. Tunay ba yan? Ganda. Agulin mo ako. Ayan! Siyempre mga kaibigan, bakit pa tayo lalayo? Bakit pa tayo pupunta sa international? Pupunta tayo sa national? Pumunta na tayo sa local? Doon tayo sa loob ng bahay natin. Importante po yan this year. Sa Year of the Ox, dahil ox na ox, dapat ang ayos ng inyong mga bahay. Bibigyan ko lang kayo ng 4 na tips. Madaling-madali lang po ito. Ang unang tip, huwag nyo pong gagalawin ang bahay ninyo. Huwag nyo pong iibahin-ibahin ang mga ayos ng mga gamit. Lalo na kung ang bahay po na yun ay hindi pa bayad. Kung ililipat nyo po ang pinto sa kabila, bayaran nyo po muna ang bahay ninyo. Ha? So make sure na ito po ay nasa pangalan ninyo. Okay? Okay. Step 2. Ayan. Alam ko po ang mga Chinese na hurt po dahil sa issue ng melamine. Naiintindihan ko po yan. Pero this year, swerte po yan. Pero hindi melamine. Mesanin po. Lagyan nyo po ng mesanin. Okay. Tip number 3. Naku, wag na wag po kayong maglalagay ng second floor sa mga bahay po ninyo na kumalas po yan. Lalo na po kung wala pong first floor ang mga bahay po ninyo. Naku, lulunan po kayo. Mag-ingat po kayo. Kailangan pong tignan ang mga plano ng inyong mga bahay. Baka pumultuhin yung first floor. Kailangan solid ang structure ng inyong mga bahay. Actually, 5 tips pala ito. Nagkamali na po ako sa aking numbering, pero absent po ako nung nag-count sila ng 1 to 10. No? Pero number 4 na po tayo. Number 4,
huwag niyo pong ilalagay ang kama po ninyo sa tapat ng pintuan. Ako, kagaya ng nabanggit ni Miss Shawi, malas po yun kasi hindi niyo po mabubuksan ang pintuan. Kung nakahiga po ang mister ninyo, hindi po kayo makakadaan palabas or papasok ng bahay. So, ilayo niyo po iyan sa kung saamang entrada at labasan ng inyong mga pamamahay. And finally, ang na-mention na nga po ni Ate Shawi, bawal po maglagay ng pintuan kaharap ang isa pang pintuan kasi po malilito po kayo. Pagpasok niyo po nasa labas kayo ulit. Ano nangyari? Parang, I confused myself. Ganun po. Malilito po kayo. So pag ganun, oh my gosh, there is no inside. You will be confused. Okay? So para po sa mga mga susunod pa pong mga advice, pumunta lang po kayo sa aking Feng Shui shop. Ito po ay tinatawag na Ali Feng Shui. Paa po ang ginagamit namin na pang-sense ng inyong mga bahay. Ginaganyan-ganyan po namin ang mga sahig para malaman po namin ang mga lucky spots ng inyong mga bahay. At ang aking pong restaurant na Chop Suey, puntahan nyo rin po yan. At ang aking pong parang hobbit house, ang Ban Suey. Ayan, puntahan nyo rin po yan. May bar po ako sa Malate. Maraming salamat po. Thank you! Yes.